Pati ang Japanese media na feature nila sa isa sa mga balitang boxing sa Japan ang patungkol kay John Riel Casimero at Nonito Donaire Jr. Buong katotohanan kung bakit hindi natuloy ang laban ni Cuadro Alas at ang The Filipino Flash ay sa wakas isiniwalat na. Ang tunay na dahilan hindi natuloy ang Team Donaire. Pero nako, baka sasabihin mo naman na fake news. Narito po ang screenshots ng balitang ibabagi ko sa inyo. Maghaharap na kaya si Casimero versus Donaire sa pagkakataong ito? Noong May 20 ay nagpost si Casimero sa social media na maaring magharap muli sina Casimero na 36 anyos at Nonito Donaire na 42 anyos. Nakadagdang magsagupa ang dalawa noong 2021, ngunit nakansela ito pagkatapos lamang ng 10 araw. Ang dahilan umano mga kwento ay nainsulto si Casimero tungkol sa asawa ni Donaire. Ayon sa post ni Casimero na nag-fist bumps na Casimero at Donaire at nagsabing, "Huwag ka nang magtaka, it's me versus Flash, Donaire, let's go." Gayunpaman, hindi tinukoy kung kailan kinunan ang larawang ito at maaaring kinunan ito noong panahon na napagdesisyonan ng laban noong 2021. Maraming tagahanga ang nagbunyi, "Tama, gawin natin." Ngunit marami ring nagkomento tulad ng, "Ikaw talaga ang kampiyon sa social media, masyado kang mayabang." Nakatagdasan ang unification fight ng dalawa noong August 2021 kasama sina Casimero na kampiyon ng WBA World Bantamweight Champion noon at Donaire na kampiyon ng WBC. Ang mananalo sana sa laban na yun ay dapat lalabas bilang kalaban sa 4 na mga organisasyon na undisputed match laban yan kay Naoya Inoue na WBA Super at IBF Bantamweight World Champion noong panahon na yun. Gayunpaman, nakansela ito 10 araw lamang pagkatapos ng anunsyo. Ang dahilan umano ay naantala ni Casimero ang kanyang pagpaparehistro ng doping test ng 5 araw at nang insulto daw siya sa asawa ni Donaire na si Rachel. Si Donaire ay lumaban ng matinding pakipagbakbakan kay Inoue sa WBSS noong 2019, ngunit natumba ito sa pamamagitan ng body shot sa round 11 at natalo sa pamamagitan ng desisyon. Naglalayo ng rematch kay Inoue. Positibo si Donaire sa pakipaglaban kay Casimero, ngunit nakansela ang laban dahil sa hindi inaasang komento ni Casimero. Si Donaire na mapagmahal sa kanyang asawa ay malamang hindi ito mapapatawad dahil sa inspirasyon ng laban ng Naoya Inoue kontra kay Ramon Cardenas noong May 4. Idiniklara ni Donaire ang kanyang pagbabalik na nagsabing, "Pagkatapos mapanood ang laban na yon, gusto kong lumaban muli sa ring at naglalayong makalaban muli ngayong summer." Si Casimero kaya ang magiging kalaban niya sa summer. Nitong mga nakarang taon, lumaban si Casimero sa Super Bantamweight class kung saan naging problema ang kanyang overweight status sa Japan. Layunin ni Donaire na masungkit ang titulo ng Bantamweight, ngunit magkakayanan ba niya na magbawas ng timbang? Yan po mga kwento ang nilalaman ng Yahoo News Japan na balita at nagbabagi lamang si Mr. Kwento. Ayon naman kay Sir GM Siasat, narito ang kwento ng Donaire vs Casimero 2025 edition. Ibinunyag niya na may isang lokal na promoter ang lumapit kamakailan lang para gawin ang Casimero kontra Donaire sa Pilipinas. Narito naman ang mga pangunahing mga detalye ng matchup. Una, si Casimero na walang promoter at sabik na lumaban ay handang magbawas o babaan ng kanyang kikitain sa laban, pero ayaw o hindi itong si Donaire. Ang presyo ni Donaire ay mabigat, hindi maabot, lalo na para sa isang non-title fight na nakatarget sana sa Pilipinas. Gusto ng promoter na si Jason ay hindi paalisin, kundi nasa corner pa rin ng Team Casimero. Gusto niya na si Casimero ay nasa top shape at walang mga issues sa timbang na posible lamang makamit ito sa tulong ng isang tunay na professional. Gusto ng promoter ng magandang laban at handa siyang bigyan ng trainer itong si Casimero. Pero sa kasamang palad mga kwento sa huli, hindi magagawa ang all-Filipino matchup dahil agad na binitawan ng prospective na event promoter nang malaman ang hinihinging malaking purse money ng Team Donaire. Ikaw kukwento, ano naman ang masasabi mo rito? Tama lang ba na nagpataas ng presyo itong si Donaire? Mga kakwento, bago tayo magtapos, sa ating nakaraan na video ay ibinalita ko ito at nagsasabing gawa-gawa ko lang ito at hindi totoo. Fake news daw. Sa aking mga videos ay palagi po akong naglalagay ng screenshot sa mga news articles kung saan galing ang balita. Narito po ang screenshots ng nasabing news article mula sa Yahoo News Japan. Hindi ko po gawa-gawa o piniki ang balita. Ako sa ko ay nagbabagi lang mula sa legit news providers.
Maraming salamat at mapagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Birth Pain, kay kakwentong Ariel Asidera, kay kakwentong Julian Pedrosa, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.